So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, yun nga po mga ka-Streetwise, no? Itong si Marcoleta, nagiging violente na po. Mukhang lalaban na po siya ng patayan, wag lang po matuloy itong impeachment trial nga po ni Sara Duterte. So ano bang kinakatakot ninyo? 'Di ba? Akala ko ba walang kasalanan si Sara? Bakit ayaw ninyong ituloy? Pero by the way, mga kababayan, no, ang point ko lang dito, yung pagbabanta nga po ni Marcoleta ng ganunan, no, is that allowed? Is that ethical? Pwede ba niya bang gawin yun? No? So tama po si Leila de Lima no? Dapat talaga ina-abstain po talaga itong mga senador na talagang tahasan na nagsasalita na sila po ay pabor kay Sara Duterte whatever happened. Okay. So para makuha natin yung point ko mga kababayan no, ito no. Tignan niyo sabi ni Marcolelat dito no. Okay. Lintik lang ang walang ganti. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo yun sa bato. Yan, itaga nyo sa bato, walang mangyayari. Vice President will stay as Vice President. Actually, mga kababayan, no, ito yung sinasabi ko Tayo po, alam naman po natin na malaki po talaga yung tsansa na matalo talaga tayo sa impeachment. Agree tayo doon. Tanggapin po natin yung katotohanan na talagang malaki po yung tsansa na matalo tayo. Hindi ko sinasabing talo tayo, malaki lang yung chance na matalo tayo. Kasi nga po, tandaan po natin, ang dami pong maka-Duterte na senador. Okay. Pero ang point natin dito mga kababayan, tama ba itong sinasabi ni Marcoleta? Lintik lang ang walang ganti. Actually, yung word na po na yan, na lintik lang ang walang ganti, hindi ko po yung naririnig sa sa kalsada. Hindi ko po yung naririnig na binabanggit ng mga sibilisadong tao. Naririnig ko lang yan minsan sa mga pelikula, yung mga lumang pelikula, di ba? So sa pelikula, ang ibig sabihin ng lintik lang ang walang ganti, patayan po yun. O di ba? Merong isang ibig sabihin kung talagang i-define natin. Pero kung usaping pelikula lang naman, tsaka kung pop culture lang pag-uusapan natin, ang pagkakaintindi ko nga po dyan sa lintik lang ang walang ganti, ganunan. So ano ba? Wait, continue natin to So sabi niya pa dito. Ito, saan na ba? Ito. Huwag nang ituloy ang impeachment kung ayaw mapahiya. Well, saan okay lang. Walang problema. Wala yung sinasabi ko nga, walang problema. O kung matalo man tayo sa impeachment, okay lang po yan. Ang importante mga kababayan, mabigyan po natin ng pagkakataon sila Roge Gutierrez, sila Luistro, sila Defensor, si Chel Jokno, sila Leila de Lima, para ipakita po lahat ng ebidensya. At tatapatan niya ni Sara Duterte ng kanyang defense team. Sabi ko nga wala nang problema na kahit hindi na siya mapa-impeach. Basta, makita lang natin yung ebidensya ng prosecutor. O, di ba? Ganun lang naman yun At syempre, alam naman po natin na talagang kapag overwhelming po talaga yung ebidensya, doon na po papasok yung kapal ng muka. Kung kaya pa rin ba ng mga senador na huwag ipa-impeach si Sara kahit overwhelming na po yung ebidensya. Actually, mga kababayan, lumalabas ngayon na trending po ngayon yung mga bank accounts. Yung mga bank accounts nga po ng mga Duterte na hinulugan po ito. May naghulog po ng 500 pesos. Pakita ko na lang ulit para makuha ko yung punto ko. Yun, so ito. So nakita ko na, So ito po, isa po sa magiging ebidensya po laban kay Sara Duterte sa impeachment. So, di ba? Kaya ba nagagalit si Marcoleta na naghahamon na nga po ng dadanak ang dugo dahil mabubuking na po si Sara Duterte pagdating po ng impeachment trial? No? Tapos, magbumuka silang tanga na iboboto pa rin nila na huwag ipa-impeach. Kasi unang mga kababayan nito, yung mga bank accounts nga po na sinasabi nga po na pinasukan nga ng pera ng droga, meron pong loko-loko, na nag-transfer ng piso. So ito Monday, May 19, 2025. So ngayong taon lang ito, last week lang ito. Nakita nyo ba? Wait lang. Last week lang ito. So tinanggap po ng bangko yung transfer ng pera.
Hindi lang yan, meron pa yan dito eh. Ito pa, May 22, 2025. Ito naman 500 pesos. Hindi nyo na, so anong nakalagay na pangalan? Rodrigo Roa Duterte and Sara Duterte. Di ba? So, dyan siguro takot si Marcoleta, yung mabubuking na nga si Sara. Tapos, ayun lang ba yan? Meron pa yan, alam ko eh. Actually, meron pa yan, marami pa yan. So, ngayon mga kababayan, di ba? So, syempre, kunwari, kung kayo si Marcoleta, tsaka yung mga ibang mga pro-DDS, mga pro-Duterte, pag nailabas po lahat ng mga ebidensya at kayo pa rin po, ibinoto nyo pa rin na huwag ipa-impeach si Sara, magmumukha kayong tanga. At malaki po yung chance na magpi-people power talaga ito. Tandaan nyo kasi po, ang impeachment trial, usapin po ito, hindi lang po ng buong Pilipinas, kundi ng buong mundo. O ganun ba talaga kakapal lang mga mukha ninyo na sa kabilangan ng ebidensya? Hindi nyo pa rin papa-impeach si Sara? People power po ito. Nga pala, by the way nga pala, sa June 9, meron pong rally na gaganapin. Ano lang to, hindi naman, parang simpleng gathering lang po ito, sa harap ng Senado, na tayo po ay magtitipon-tipon para po ipakita yung suporta po sa impeachment trial sa harap po ng Senado. Yan, so meron na akong gustong sabihin dyan sa inyo. Okay. So ngayon, at least malapit lang, sa Pasay lang. So ngayon, mga babayan, ito yung sinabi nga po ni Marcoleta. Tingnan nyo to, Violente na tong matandang to, Kala mo naman, makakatakbo pa, yung laki naman ng tiyan. Diba? Tingnan nyo, Sabi ko na sa inyo. Tingnan nyo, di ba, yung tiyan ni Marcoleta, parang sumobra sa extra rice, no? Sige, continue nga natin. Sige. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Umanda sila. Ito pong impeachment na kinakasan nila, bahala sila. Lintik lang ang walang ganti. No, hindi, by the way, kayo, i-comment nyo nga dyan sa baba, no? Kasi ako, pagkakaintindi ko talaga, no? Lintik lang ang walang ganti. Gantihan po yun ng buhay, no? Dadanak po ang dugo. Well, yung ibig sabihin naman nung iba dyan, no? Ito daw po ay paghihigante sa taong nananahimik. Ang tanong dito, hindi po ito applicable kay Sara kasi hindi naman siya tahimik. Magnanakaw po siya. Makati po yung kamay niya. Gunggong ka talaga, Marcoleta. Ang dami mong alam. Walang iya ka. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na. Yes, sa tingin nyo ba, sino bang mapapahiya dito pag nagkaroon po ng impeachment? Manalo man o matalo, ang mapapahiya dito si Sara. Kung magaling po yung prosecutor natin. So ano ba kinakatakot ninyo? Ituloy nyo na yan. Sa Marcoleta, no? Hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, ituloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo. O yan na naman, di ba? Nagiging violente na naman. Lintik lang ang ulang ganti, kahit saan tayo mapunta. Ayan po yung word po ng mga sanggalo po sa kalsada. Ayan po yung mga ayan po yung mga lingwahe po ng mga manginginom, no? At saka ng mga siga po sa kalsada. Ayun yun eh. Is that ethical, Marcoleta? Tandaan nyo, meron tayong sub-judice rule. Ito na, pakita ko. Meron ko, hanapin ko, sub-judice rule. Ito, yan, to. Yan, okay. Nakita ko na. Sub-judice rule, mga babae, tanan nyo, Basic lang naman to, Sub-judice rule in the Philippines restricts comments and disclosures about judicial proceedings that are still pending, aiming to prevent influencing court decisions or obstructing justice. It essentially means a matter is under judgment or before a court or judge for consideration. Mga kababayan, tandaan po natin, si Sara Duterte po, haharap po sa isang korte ng impeachment. Kaya ka impeachment court ang tawag. So ngayon, si Marcoleta po, na bilang isang senador, sakop siya dapat ng sub-judice rule. Hindi mo yung pwedeng sabihin sa akin na yung bullshit po na yan takero, hindi pa naman senador si Marcoleta. Sa June 30 pa siya magsisimula.
Ay, ayan na naman tayo eh. Magte-technical na naman tayo niyan. Mga kababayan, ang point dito, si Marcoleta po, magiging judge po siya ng impeachment trial ni Sara. At korte po yan. At sa Pilipinas po, meron po tayong sub-judice rule na hindi pwedeng pag-usapan o magbigay ng opinion sa isang kaso na nagsisimula na. Well, magte-technical na naman tayo dito. Sabihin naman, ito kayo, hindi pa naman nagsisimula yung impeachment trial. Mga kababayan, no? Ang point natin dito, minsan po kasi yung technicalities nagiging palusot na lang po yan. Di ba? Is that allowed? Na yung ganyang klaseng mga behavior ni Marcoleta, okay lang ba kay Chis Escudero ito? Okay lang sa kanya to? Na dapat hindi pinag-uusapan yung impeachment bilang senador, ngayon pinag-uusapan na nila? Actually, hindi lang si Marcoleta gumagawa niyan, si Amy Marcos ganun din. Oh, and by the way, mga kababayan, kung babalikan nga po natin yung sinabi nga po ni Marcoleta na lintik lang ang walang ganti. Tapos, kahit saan tayo mapunta, so ibig sabihin ano ba? Kasi pag sinabi mong kahit saan tayo mapunta hanggang patayan, kahit sa patayan tayo mapunta, kasi kahit saan tayo mapunta eh. So kahit sa patayan tayo mapunta, lalabanan mo ang impeachment trial ni Sara Duterte? Well, by the way, meron naman kayong alam naman natin, di ba, na may grupo yung na yan, yung religion ni Marcoleta. Alam naman natin na, di ba? Kakasuhan pa tayo nito po tayo. So ba yan? Ano yung ibig kong sabihin, no? Yung religion ni Marcoleta, meron niyang mga di ba? Alam niyo na yan. O kaya malakas ang loob ni Marcoleta na magbanggit ng ganyang klaseng mga patayan, di ba? Okay, tuloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo ang kalaban. Parang lasing lang eh, no? Kita yung tiyan niya nga, di ba? Hindi ako balaka yung tiyan ko, ha? Kasi ako naman, may sakit ako. May sakit ako sa kidney. Ito, parang sumobra sa extra rice, eh. Mula nung naging senador, para mas lalong lumaki ata yung tiyan nito, no? ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Well, it's fucking bullshit, no? So mga kababayan, tulad nga ng sinabi ko nga kanina, no, maganda nga po itong gagawin nga po ni Leila de Lima at saka ni Luis Roata kung di ko nakakamali, na bago magsimula nga po yung impeachment, mag-file sila ng isang MR ata, no, na hindi ko na alam kung anong terminology, pero mag-file sila ng isang motion, no, na ipa-abstain itong mga tahasan na nagbabanggit na sila ay nakapag-decide na hindi ipapa-impeach si Sara. No, which is para sa akin sobrang fair naman nun. Kasi una sa lahat, kailangan po kasi ang impeachment trial dapat base po sa ebidensya. So, ang point dito, bakit sinasabi nga nila Robin, nila Amy, nila Marcoleta, ni Bongo, ni Bato, no, na kahit walang ebidensya, hindi nila ipapa-impeach si Sara. Hindi, kahit na wala pang ebidensya pinapakita, may kasalanan man o wala, hindi nila ipapa-impeach si Sara. So, pag ganun na pang statement ng senador, dapat po talaga pag-abstain po yan. Abstain. Oh. So ngayon mga babayan, no, ang isa pang nakakalungkot dito, tandaan po natin, may usap-usapan ngayon, no, na mukhang binabraso na po talaga yung impeachment trial nga po ni Sara. So speaking of Leila de Lima nga, no, na sinabi niya nga baka ipa-abstain niya yung mga senador na talagang tahasan or publicly na nagbabanggit na sila po ay hindi na ipapa-impeach si Sara Duterte, tama man o mali, may kasalanan man o wala. Diba? Ngayon, may sinasabi dito si Leila de Lima, no, na risk ba yan? Of impeach traps leading meant to kill Sara trial. Okay? So, incoming ML Party List Representative Leila de Lima expressed concern Friday over the Senate decision to move the presentation of the article of impeachment. So, inurong nga ni Cheese, di ba? So, isa yan sa mga sinyalis na sa tingin ko may nangyayari, sa tingin ko, meron ng ganyang usapan na kinoconsider nila yan to kill the impeachment trial, said de Lima.
So meron na talagang daw pag-uusap na itigil na yung impeachment trial, closed door. No, kasi ang kinakatakot ni Dilima dito, no, ito ang na-imagine ko na come June 11, sasabihin na naman nila na okay, hindi na pwede, let's put it to a vote. Hindi tayo nakakasiguro na majority of them will say, okay, let's proceed, she said. Kasi mga kababayan, no, ito ang nakakatakot dito sa sinabi nga po ni Leila de Lima, paano kung meron ng closed door na usap-usapan na ano ba, ipapa-impeach ba natin si Sara? Closed door. Paano kung may naglalabing na? So kung talagang overwhelming na po yung boto na talagang karapalan na, posible na nga po nilang hindi na ituloy ang impeachment trial ni Sara kasi nga po may usapan na. Nakapagbilangan na sila ng boto. O ikaw, di ba? So ganon. O di ba? So ngayon mga kababayan, kung ganyan po yung usapan, no? So tama lang na pa-abstain talaga itong si Marcoleta base po sa kanyang sinabi. Di ba? Loko-loko rin no? Lintik lang ngulang ganti. Kahit saan tayo magpunta? Ay, nako. So, kayo mga kababayan, sa kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa mga statement nga po ni Marcoleta? Gawain pa ba ito ng isang matinong senador? Sa tingin nyo ba, ethical pa ba yan? O tama pa ba yung ginagawa niya? Paglabag na ba ito sa sub-judice rule? O, di ba? So, tanga ba si Marcoleta? Di ba? So, yun, nasa comment na po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you. Salamat and bye-bye.